O sige, anyway, you wanted to be excused now, Madam Secretary. Mr. Chair, one question lang kay Mr. Diskaya. Teka muna, you want to be excused now? Kung pwede, Kahit hanggang alauna po. hanggang alauna. Okay. Thank you. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that your Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair? So, Senator Bato. Yeah, Mr. and Mrs. Diskaya, dito sa paragraph 10 ng inyong sinumpaang salaysay, sinabi nyo dito, ngunit nung nagsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Ang pagkakaalam ko yung pagsubok ay these are trials, challenges, kahirapan. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Unti-unting nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-alok ng mga proyektong sinasabi nilang pundo ng mga mambabatas. I don't think pagsubok ito. Kung ako ay kontraktor, grasya ito. Grasya, hindi ito pagsubok, grasya. But that's beside the point. Ang gusto ko lang ma-establish dito ay, totoo ba talaga na sila ang pumupunta sa iyo para mag-alok o ikaw pumupunta sa kanila humingi ng project? Mr. Chair, ano po, Which is which? kadalasan po pag lumalabang kami sa bidding, Oh. lagi po kami talo, disqualified. At kadalasan po, tinatakot pa kami na mabablacklist kami dahil nakatatlong disqualification kung talo ka, magsumikap ka, makakuha ka ng project, pupunta ka sa kanila. Bakit ang sinabi mo sa affidavit mo is sila ang pupunta sa iyo? Kadalasan po, qualified po kasi ang license namin. Kaya nilalabanan namin. So, kaya misa po, kami na po ang nilalapitan dahil kadalasan po, nilalabanan nga po namin yung mga projects nila. So, Okay, thank you. pinararating nila na Teo, andito yung regional director ng DPWH ng Region 5. Mr. RD ng Region 5. Ikaw ba'y isa sa mga regional directors ng DPWH na pupunta kay Diskaya para mag-alok ng proyekto? Wait. This is in connection with the earlier question of Senator Sherwin na parang nga nangyayari, bawal na nga, unconstitutional na nakikialam yung kung sino-sino pagkatapos na mailagay na sa NEP, ay binanggit mo yung pangalan na dalawa, Regional Director Eduardo Virgilio at Assistant District Engineer Henry Alcantara. So kailangang malinawan po ito kung sino ang nakikialam sa pag-execute po ng project pagkatapos ito ay mailagay na po sa batas. Continue. RD of DPWH sa Region 5. Mr. Chair, can we... Yes, sir. Can you answer the question? Yes, sir. Good afternoon po, Mr. Chair. I would like to say that I do not know exactly the exact address or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office. And I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentage. So, that's all, sir. But I know Be sure, ha? You are under... Yes. Nakapag-out ka na ba? Yes. Hindi pa? Tapos na, sir. Tapos na. So, dinay mo na tumatanggap ka ng SOP from the Diskayas? Yes. Sa mga project na I doon? denied that, sir. I denied that. And for my
memory, I awarded to him last year one project, and that's a road project. And for current year, I think I awarded him one flood control project. That's all, sir. Flood control. Yes, sir. Okay. Si Alcantara. Before that, you want to reply to the statement of the regional director? Kasi nasa paragraph 22, binanggit mo ang kanyang pangalan, unang-una siya. Ang mga porsyentong ito, 25%, ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan. Binanggit mo si Regional Director Eduarte Virgilio ng DPWH Region 4 o Region 6. Tinatanggi niya. What do you say? Mr. Chair, katunayan nga, nung makalawang araw, bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya, kasi na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC, sabi ko na, baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po, ang nangyari po nito, mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako, kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee, kulang pa nga. Opo. Kailan nangyari ito? Nung makalawa lang po, yung engineer, yung driver po niya ang nagsauli. No, 3 days ago. 3 days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang isinauli. Mr. Chair, Totoo ba, Mr. Chair? Pasagutin natin si RD kung totoo. Ano, sinauli mo? Pindutin mo, pindutin. because Mr. Sagutin mo kung totoo ba na sinauli mo yung 25% na SOP na binigay sa'yo. No, I did not return any money to him. So it's your word against their word. Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Kapag mapatunayan namin ito, we can cite you in contempt. Yes, sir. Ha? So ano? Bali yung driver po niya ang inutusan niya. Tapos... Sinong driver niya? Anong pangalan? Ano po, bali si ano yun? Okay lang, Mr. Chair? Yeah, pakicheck. Silipin ko sa phone ko. We need the truth. Hindi tayo dito Anong pangalan ng driver mo? Arde. Bago siya magsabi, anong pangalan ng Arde mo? Siya na muna driver mo? para... Ang pangalan po niya na alam ko lang ay June, tao ni R.D. Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yon, nagkita sila. Kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nagkita lang po sila sa isang lugar. Parking yata yon, sa parking. Ano, Arde? My driver, the name is James po. James. James. James, Oh, sige. baka James Jr. Sige, kayong pagbalik, kalimutan natin. Doon tayo sa pagbigay. Pagbigay, sino nagbigay ng 25% sa kanya? Ano po, yung driver po niya, inutusan niya. Hindi, pagbigay. Hindi yung pagbalik. Sinauli mo ang 25%, di ba? Hindi, siya po ang nagsauli ng sa akin, Ayan, ng pera. sinauli niya sa'yo. Opo, binalik so niya. ngayon, dinideny niya. Ngayon, dito tayo mag-concentrate sa pagbigay mo. Nung binigay ko po, nagtatawagan lang po kami, tapos pumupunta po sa office namin yung driver niya para kunin yung pera. Anong pangalan ng driver niya? June lang po, hindi ko kilala yung ano. Pero sa akin po yung contact number ng tao niya. June ang pangalan. So, wala kang isa sa uli kung wala siyang binigay. Di ba? So, ibig mo magsabihin na wala siyang binigay sa'yo? How much is 25% of that particular project? Kung 150 million po yun, di 25% po nun. Mahina lang po ako sa computation. Wala akong... 25%, 25 million plus... 27. Oh, Parang ganun po. Oh, Parang 30, around 30. Opo. Mga naglalaro po sa ganyan. so, you are denying na wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? But he just admitted na may sinole. Ha? Kala ko may admission na sinole. Wala rin. Hindi siya Anyway, Mr. Chair, we will... Mr. Diskaya, alam mo yung cellphone number ni Regional Director? Okay lang po, basahin ko. Hindi, alam mo. Ay, opo. So kapag kung totoo ang sinasabi mo na nagbibigay ka nga ng ganitong komisyon,
tinatawagan mo siya kung natanggap o hindi. Yes po, Your Honor. Ano yung ano ang CP number niya? Okay lang, basahin ko po. Kasi kahit cellphone ko, hindi ko kabisado eh. Hindi, wag Tinitingnan na ko lang. kasi hindi natin pwedeng ano yun. Pero alam mo yung number niya. Opo, opo. Mamaya ay pwedeng makita ng staff namin na talagang siya nga number niya yan. Opo. Thank you. May mga text messages ba kayo, Mr. Chair, ni engineer? Ano na po, May Viber lang. exchange of, may messages kayo sa Viber. Meron po, pero syempre nag-disappear po yun eh. De, ano nga mga messages doon sa Viber? Ano mga sinasabi? Pero kadalasan po, Mr. Chair, is ano lang po, tawagan talaga. Tawagan. So kung tawagan, wala tayong problema, Mr. Diskaya, kasi yung mga phone logs ng mga calls mo, sa pagitan mo at saka kung sino pa, dito ay kay Director, Regional Director, Mr. Chair? mako-coordinate natin dyan sa telco at saka yung NTC. Makukuha po natin yung record, masasabi na po natin yan. Anyway, yan po Chair? yung mapapatunayan natin sa tamang panahon. Yes, Senator. Mr. Chair and Senator Bato, kung alam natin kung saan yung parking, baka may CCTV rin. So lang, ang nakakalam sa binyo, ikaw, di ba? Saan ba dineliver yung pera? Alam ko po sa parking yata po namin. Papacheck ko po. Pa-check mo. Yung pagbalik, pagsauli. Opo. Yung pagbigay. Opo, parang doon yata sa parking The same- namin. Sa the isang, same venue? Sa isang yard namin. I-check ninyo. Mr. Chair, since pinag-uusapan na po natin... Before that, Senator, kasi nabanggit niya rin baka gusto nating unahin muna si District Engineer Henry Alcantara, nandiyan na rin po. Dalawa lang naman ang binanggit niya. Ayan na po si Engineer Henry Alcantara. Ano po yung binanggit ninyo ritong 25%? Kanino niyo po binigay? Sa kanya o sa tao niya? Sino po ba? Sa tao po niya. Pangalan ng tao niya. Si June Mendoza po ang binigyan ko po. John Mendoza. Opo. Personal na tao niya o tauhan niya sa opisina? Accounting po ng DPWH. Andito si John Mendoza, Mr. Chair? Si Meron, Engineer JP Alcantara Mendoza. nandyan. Yeah. Engineer Alcantara, what would you say? I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Yung mga accusations niya po, I respectfully deny po, Your Honor. Mr. Chairman, may I suggest to invite yung driver kanina? You see June ba yun? June? No? June, yung driver Driver po ni RD po, yung June. Opo.